Ang tamis mga boss, promise, ang sarap. Kaya siya walang naipundar dahil naging priority niya na tulungan yung kanyang pamilya at yung mga malalapit sa kanya. Hirap na nga siya makapag-ipon. May mga iilang tao siguro na humihingi rin sa kanya at hindi niya napagbigyan. Sa bandang huli, naging masama pa rin siya. Kamusta mga boss? Maaga kaming gumising ni Mrs. Kasi luluto na ng maaga si Mrs. Gawa nang napasok na ulit yung anak ko sa school. At mag-team muna tayo mga boss. Malamig sa labas mga boss. Malamig na ngayon. At halos dilaw na yung mga dahon. Ngayon po pala ay araw ng Lunes dito sa amin sa Canada. At 7:38 ng umaga. Mamaya lalabas tayo mga boss. Mamimitas tayo ng mansanas kasi naglalaglaga na. Yung iba nabubulok na. So may mga kababayan na tayo na pumunta dito ng hingingan. Hindi lang natin na-vlog kasi nagkataon na wala ako. So ngayon haharbisin na natin yung iba at ibibigay natin sa ilan nating kababayan. At mamaya magbabasa tayo ng comment section. Check natin later. Pasilip ko muna sa inyo yung labas. Hangin na eh. Marami nang nalaglag oh. Sayang kasi kaya yung iba pipitasin ko na at ilalagay ko sa bag, ipamimigay ko na sa mga ilan nating kababayan. Kasi sabi nung ilan nating kababayan na nakakwentuhan ko, sabi nila wala daw dito sa Chetwynd yung farm na pwede kang mamitas ng mansanas. Tapos kung ilan yung mga napamitas mo, yun yung pwede mong bayaran. Wala daw kasi dito wala daw dito sa amin sa Chetwynd eh. Sa ibang town meron. Hindi ako sure kung part ng Alberta siguro meron. Kasi may mga napapanood akong vlogger na namimitas ng mansanas yung ilan nating kababayan. Ang sarap ng simoy ng hangin mga boss. Medyo malamig. Ramdam mo na yung Pasko. Kasi month of bear na, di ba? Wait lang.
itong basurahan. Diyo kay papatong yung aking GoPro. Tapos kunin ko sa loob yung aking bag. Ay, Diyos ko. Yan. Kumuha pa kasi ako ng bag mga boss. Dito natin lalagay. You know, naglalaglaga na siya eh. Yun. Kasi yung hinugdan talaga siya, pulang-pula na. At pag humila ka ng isa, sumasama na yung iba, bumabagsak na. So nakakapanghinayang kung hindi natin ma-share yung ating mansana sa mga ilan nating kababayang Pilipino. Kasi dito, may mga ilan tayong kababayan na meron din silang tanim. Pero yung iba nating kababayan wala silang tanim. So para makatikim sila at ma-experience sila yung magpitas ng mansanas, napunta sila dito sa bahay. At gaya nga ng sinasabi ko sa inyo dati, kung nakasubaybay kayo sa vlog ko, anong dumating kami sa bahay na to, meron na siyang puno ng mansanas. Kaya kita nyo, malalaki na talaga siya. Ayan. Yan. Ang tamis mga boss, promise, ang sarap. Alam niyo yung meron siyang konting asim, pero nangingibabaw yung tamis niya. Ang sarap. Panalo. At may share ko na rin sa inyo, paborito din to ng mga ibon dito. Medyo umaambon mga boss. Pasok muna tayo sa loob, baka mabasa yung camera ko. Marami na rin tayo nakuha. Mamaya pakita ko sa inyo sa loob. Pasok muna tayo, naambon eh. Let's go mga boss. Naalala ko yung kapitbahay namin eh. Pag marami na siyang tanim na bayabas, yung malalaki na, yung kumpulan, pinipitas ko yun sabay-sabay. Parang ganyan ba? Parang parang tingin ko dyan parang kumpulan ng mga bayabas sa atin.
Malamig sa labas. Naambon. Ito yung mga mansanas, mga basa na uwan natin. Pamimigay natin yan. Magbasa tayo ng comment ngayon mga boss. Ito. Ang sabi niya dito, OFW din ako. Mag 14 years na ako dito. Pero wala pa akong naipundar. Simula pa lang, hindi ako naging madamot. Lalo na, ako lang ang inaasahan sa amin. Mahirap mag-ipon kung ikaw lang yung inaasahan. At sa bandang huli, ikaw pa rin yung masama. Tama yung sinabi niya. Yan ang talaga ang realidad ng buhay sa atin. Nangyayari talaga yon. 14 years siyang nag-abroad at walang naipundar. Kaya siya walang naipundar dahil naging priority niya na tulungan yung kanyang pamilya at yung mga malalapit sa kanya. Dahil doon din siya nanggaling sa ganung sitwasyon na wala. So hindi siya naging madamot. Kaya mahirap para sa kanya ang mag-ipon. At hirap na nga siya makapag-ipon. May mga iilang tao siguro na humihingi rin sa kanya at hindi niya napagbigyan. Sa bandang huli, naging masama pa rin siya. Kung pwede mo lang ipaliwanag sa mga bawat tao na nanghihingi sa'yo na hindi ganun kadali kitain yung pera dito sa abroad at kailangan mo rin na may pera ka dito para sa mga pangangailangan mo. Tulad namin, ako halimbawa na lang ako, sinasabi ng iba na malaki daw yung sinasahod ko. Sa totoo lang malaki. Kung hindi ka magbabayad dito ng tubig, hindi ka magbabayad ng bahay, at kung hindi ka kakain, di ba? Kung ipadadala mo lahat sa Pinas, malaki. Kasi sinasabi nila, ang $1 dito, pag ang palitan ay mataas, 40, so 40 pesos yung $1 mo. Di ba? Paano kung magpadala ka ng $500, di ba? So almost, sabihin natin 20,000 pesos. Napakalaki na nun para sa atin. Pero hindi Hindi ganun yung totoo sa amin. Kasi marami din kami talagang binabayaran dito. So kailangan mo lang talaga i-budget yung pera. Dumating din ako sa puntong ganun na may mga ilang tao na nagme-message sa'yo. Lalo na nung time na wala kang magandang income, wala kang magandang trabaho, or hindi ka nakapag-abroad. Tapos biglang makikita mo sa Facebook mo, bigla na lang magme-message sa'yo isa mong kaibigan na hindi mo naman talaga kaibigan, manghihiram sa'yo. Tapos kapag hindi mo napahiram, mamasamain na. Nagbago ka na, ang damot mo naman, parang hindi ka babayaran. Alam mo yung mga ganun. Ako pagka nakaka-experience ako ng ganun,
hindi na ako nagpapaliwanag ng mahaba. Kasi alam ko naman na hindi niya rin naman yun mauunawaan kasi gusto niya kasi is kailangan niya yung pera. So, hindi ko na kailangan magpaliwanag. So, ang sinasabi ko na lang, pasensya ka na. At gipit din ako dito. Kung meron man ako maipon, pwede kitang i-message para pahiramin. Yung abot lang ng aking makakaya. So, sa ganung way, nasasabi ko ng diretso yung totoo. Hindi na ako sasabi ng napakahaba na alam ko naman na yun lang din naman yung tutumbukin ng sinasabi ko. So, minsan, masakit kasi ang nakikita lang nila is yung dahil nagsisend ka ng pictures mo na kumakain kayo sa isang restaurant, ganyan. Hindi nila alam sa kabila nung ganong picture na sined mo is yung pamumuhay mo dito. Na hindi mo araw-araw ginagawa yun na kumakain ka sa ganon. Parang sa isang buwan, minsan isang beses mo lang gagawin. So nagbabanding talaga yung mga family dito, lumalabas sila. So nagpipicture sila, pinakikita lang nila na siyempre tayong mga hindi lang naman mga Pilipino, kahit ibang lahi. Parang kasi parang sa atin, kahit man lang sa ganung magkakasama tayo na kumain at nag-picture tayo, is mabawasan yung pagod mo. Yung ma-relax ka ng konti. Kaso ang problema, pag nakita namang ilan nating kakilala, kaibigan, kamag-anak, iba yung dating para sa kanila eh. Medyo masakit na yung salita nilang sinasabi sa'yo, mini-message sa'yo. Madamot ka. Pero okay lang. Sige lang, ganun talaga ang buhay. Hindi natin pwedeng ipaliwanag isa-isa sa mga taong lumalapit sa atin, nagme-message sa atin, nanghihiram o nanghihingi sa atin. Siyempre, hindi naman lahat pwede mong ibigay. Kasi darating din yung araw na tatanda tayo, umuwi tayo ng Pilipinas. At magpupurugod tayo. At siyempre, kapag nagkakaedad ka na, lumalabas na yung iba-ibang sakit mo. So, kailangan may mabubunot kang pera para makasurvive ka kung ano man ang pagdadaanan mo sa buhay sa Pilipinas. Nakakalungkot lang yung kanyang mensahe na ganun. Wala siyang nilagay kung saan sa galing bansa. So, ang masasabi ko lang sa kanya is, Ma'am OFW, 14 years. Patuloy lang po ang buhay at ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Yun po ang importante. Na manatili po kayong malakas. At kung ano man po yung mga naging bad experience nyo, alisin nyo po yun sa inyong kalooban. Palitan nyo ng kasiyahan, maging masaya kayo palagi. Dahil dito sa ibang bansa, wala tayong ibang puhunan kundi ang sarili natin at yung maganda nating laging iniisip, yung positibo, para magpatuloy ang buhay mo araw-araw dito at manatili kang malakas. At yun lang po, maraming salamat sa pag-share nyo sa akin, Ma'am OFW, 14 years. Yun na lang ang itinawag ko sa iyo. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong pamilya at always good health po. Paalam po sa inyo. At yun lang mga boss, sinare ko lang yan sa inyo. Alam nyo, meron pa dito mga iba tayong makikita. One day, ma-share ko rin sa inyo. Kaya kung gusto nyo na mag-comment sa akin o mag-message, subukan natin yan basahin, i-share natin sa mga ilan nating kababayan at sa mga makakapanood dito na nasa Pilipinas. Para malaman din nila kung ano ba yung buhay mo dito sa ibang bansa.
Paano mga boss, maraming salamat sa inyo Kahit sa sandaling minuto nagkasama tayo. Mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss at maraming salamat po ulit sa inyo. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa JP Noy TV. At pakishare na rin po ang ating video para mas marami pong makapanood at ma-inspire sa ating mga isinishare na mga comment ninyo sa akin. Maraming salamat po ulit at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.